Iniisip nyo ba na tapos na ang panahon ng paghahalaman sa pagdating ng taglagas? Nakuha na ang mga ani at tila'y walang laman na ang mga taniman. Parang pwede nang magpahinga hanggang tagsibol. Pero teka muna, para sa mga hardinerong may paningin sa hinaharap, ang pinakamahalagang yugto ay nagsisimula ngayon. Ngayon, pag-uusapan natin kung anong mga buto ang dapat bilhin ngayong Setyembre upang sa susunod na taon ang inyong hardin at gulayan ay maging tunay na kahanga-hanga. At ipinapangako ko, pagkatapos ng video na ito, titingnan ninyo ang mga istante ng buto sa mga tindahan ng gardening ngayong taglagas ng may bagong pananaw. Kaya, bakit nga ba Setyembre ang pinakamahusay na panahon? Ang sagot ay simple lang. Ito ay isang estratehikong panahon. Una, mayroong ilang mga halaman na dapat itanim bago dumating ang taglamig upang makakuha ng maaga at matatag na ani. Ang kalikasan mismo ang magpapalakas at magpapatibay sa mga butong ito. Pangalawa, tuwing taglagas lumalabas sa mga tindahan ang mga bagong stock ng buto at nagkakaroon naman ng diskwento ang mga luma. Ito ang inyong pagkakataon upang makabili ng mga bihirang uri na mahirap ng hanapin pagdating ng tagsibol. Kumikilos kayo ng maaga habang ang iba ay nagpapahinga pa. Simulan natin sa pinakamaganda, ang mga bulaklak na magpapatingkad sa inyong hardin sa buong susunod na season. Akala ng marami, tuwing tagsibol lang, dapat bilhin ang buto ng mga halaman na isang taon lang ang buhay. Pero huwag kayong magkamali. Isa itong malaking pagkakataong nasasayang. Nawawala sa inyo ang pinakaimportante, ang maaga at masaganang pagbuka ng mga bulaklak. Kaya naman, ito ang tamang panahon sa Setyembre para maghanap na kayo ng mga buto ng paborito ninyong mga bulaklak na isang taon lang namumuhay. Bakit kaya? Ang sikreto rito ay ang tinatawag na under-winter sowing or pagtatanim bago magtaglamig. Kapag nagtanim kayo ng buto sa taglagas, direkta sa lupa, ipinagkakatiwala ninyo ang mga ito sa kalikasan. Dadaan sila sa natural na seleksyon at pagpapalakas. Ang lamig ng taglamig at ang pag-init sa tagsibol, lahat ng ito ay hindi stress para sa kanila, kundi isang natural na proseso ng paggising. Ang prosesong ito ay tinatawag na stratification. Bilang resulta, sa tagsibol, hindi na maliliit na punlang delikado ang makikita ninyo, kundi mga totoong maliit na mandirigma. Ang mga halamang ito ay magiging mas matibay at mas lumalaban sa mga biglaang paglamig, sakit, at maging sa mga peste. Mula pa lang sa simula, magkakaroon sila ng matibay na ugat. At ang pinakamasarap sa lahat, mamumulaklak sila ng 2 o 3 linggo na mas maaga kaysa sa mga itinanim ninyo sa tagsibol. Isipin nyo na lang, sa hardin ng inyong kapitbahay, nagsisimula pa lang sumibol ang mga tanim, samantalang sa inyo, nagpapaganda na ang unang mga buko. Ito mismo ang bintahe sa paghahardin na ibinibigay ng paghahanda sa taglagas. Sino kaya ang pinag-uusapan natin dito? Isipin ninyo ang mga bulaklak na iniuugnay natin sa tag-init at sa malawak na bukirin. Walang iba kundi ang mga poppy at cornflower. Ang mga bulaklak na ito mula sa bukirin ay talagang perpekto para itanim sa taglagas. Ang kanilang maliliit na buto ay napakahilig sa natural na pagpapalamig o mas kilala bilang cold stratification. Sa kalikasan, nahuhulog ang kanilang mga buto sa taglagas, sumasa ilalim sa lamig ng panahon, at saka sabay-sabay na sumisibol sa unang sikat ng araw ng tagsibol. Kapag itinanim mo sila sa Setyembre-Oktubre, tinutulungan mo lang ang kalikasan na gawin ang kanyang trabaho. Hindi na kailangan ang anumang extra effort o komplikadong pag-aalaga. Hindi mo na kailangang abalahin ang sarili sa pagpapalaki ng seedlings sa bintana.
nakakain lang ng iyong mahalagang espasyo. Pagdating ng tagsibol, makikita mo ang sabay-sabay at malulusog na sibol na mabilis na lalaki at magbibigay sa iyo ng makulay na tanawin ng isang tunay na parang diretso sa iyong halamanan. Kaya naman, kapag nakita mo ang mga pakete ng buto ng poppy or cornflower sa tindahan, huwag kang mag-atubiling bilhin ito. Ang taglagas ang kanilang panahon. Dumako naman tayo. Sa ating listahan ng mga bibilhin ngayong taglagas, huwag nating kalimutang isama ang mga tunay na kampiyon sa pagiging matibay at hindi pihikan. Ang tinutukoy ko ay ang calendula, cosmos at eschscholzia. Ang mga bulaklak na ito ay maituturing na gintong yaman para sa isang tamad, pero matalinong hardinero. Nagpapatawad sila ng halos lahat ng pagkakamali at hindi nangangailangan ng labis na atensyon. Ang kanilang pangunahing bentahe ay ang pambihirang tibay sa lamig. Ang buto ng mga halamang ito ay madaling makaligtas sa lupa kahit sa taglamig. Para sa kanila, ang pagtatanim bago pa man dumating ang matinding lamig ay parang isang spa treatment na lalong nagpapatibay sa kanila. Pagdating ng tagsibol, maaga silang sumisibol, mabilis lumaki, at ang pinakamahalaga, mas maaga silang namumulaklak. Isipin na lang, ang matingkad, malaaraw na bulaklak ng kalendula na bukod pa rito ay isang mahusay na halamang gamot at nakakatulong pang itaboy ang peste. O kaya naman, ang malalambot at parang ulap na kosmos na may maninipis na tangkay na napakagandang tingnan habang sumasayaw sa hangin. At syempre, ang makinis at parang seda na bulaklak ng eschscholzia na kilala rin bilang California poppy. Sa pagtatanim ng mga ito sa taglagas, masisiguro mong magkakaroon ka ng napakaraming bulaklak sa napakaliit na pagod. Ito yung pagkakataong mas hihigit pa sa inaasahan ng magiging resulta. Ngayon, mula sa mga bulaklak na pang isang taon, annuals, lumipat tayo sa mga halaman na magbibigay sa atin ng kasiyahan taon-taon, ang mga perennial. Medyo mas komplikado ang kanilang kwento, ngunit dahil dito, mas nagiging interesante. Ang kanilang mga buto ay madalas may mahabang panahon ng pagtulog, dormancy, at para gisingin sila, kailangan nila ng tinatawag na stratification or pagpapalamig. Sa kalikasan, simple lang ang lahat. Nahulog ang buto sa taglagas, tinabunan ng niebe, nanatili ng ilang buwan sa basa at malamig na lupa, at pagdating ng tagsibol, nagising. Kung wala ang panahong ito ng pagtulog sa taglamig, maraming buto ang hindi lang sisibol, gaano man katagal kayo maghintay. At ang pagbili ng buto sa taglagas ay nagbibigay sa atin ng perpektong pagkakataon para simulan ang prosesong ito ng walang pagmamadali. Maaari nating gayahin ang kalikasan nang hindi na naghihintay ng tagsibol kung kailan napakarami ng ibang gawain. Kung bibili tayo ng buto ngayon, masisimulan na natin ang paghahanda para sa stratification upang sa simula ng taniman season, handang-handa na ang ating mga buto para sumibol. Ito ay isang estratehikong galaw na lubos na nagpapataas ng tsansa ng tagumpay sa mga pinakamahirap at pinakamagandang perennial na halaman. Pero huwag kang matakot sa salitang stratification. Sa madaling salita, para lang itong paggaya sa taglamig, isang maliit na panluloko sa buto para magising at tumubo sa tamang oras. Hindi mo kailangan ng kung anong mahika para dito. Ang pinakamadaling paraan ay ang pagpapalamig ng buto sa bahay na perpekto simulan ngayong taglagas. Kukuha ka lang ng buto, hahaluan mo ng kaunting basang buhangin, vermiculite, o ilalagay mo lang sa pagitan ng dalawang basang cotton pad. Pagkatapos, ilalagay mo lahat ito sa isang maliit na ziploc bag or plastic container at ilalagay sa refrigerator. Oo, tama, sa ordinaryong refrigerator lang.
doon sa lalagyan ng gulay kung saan ang temperatura ay nasa 2 hanggang 4 na degrees Celsius. Doon, ang iyong mga magiging bulaklak ay matutulog mula ilang linggo hanggang ilang buwan, depende sa uri ng halaman. Sa panahong ito, ang lahat ng kinakailangang proseso ay magaganap sa loob ng buto at mawawala ang mga sangkap na pumipigil sa pagtubo nito. Maiisip nito na tapos na ang taglamig. Kaya kapag inilabas mo ito at itinanim sa mainit na lupa, ganap na itong handa para sa mabilis na pagtubo. Ang simpleng pamamaraang ito ang susi sa tagumpay sa mga pinakainaasam ngunit maselan na halaman. Kaya, anong mga buto ba ang dapat nating hanapin sa mga tindahan para makapaghanda tayo ng kanilang maagang pagtubo sa bahay? Una sa lahat, bigyang pansin ng reyna ng mga halimuyak, ang lavender. Maraming hardinero ang nagrereklamo na mahirap tumubo ang lavender mula sa buto. Ang sikreto ay nasa kinakailangang cold stratification. Kung bibilhin mo ang buto sa Setyembre, may sapat kang oras upang isagawa ang buong proseso at sa Pebrero-Marso ay maaari mo na itong itanim para sa punla. Kabilang din sa mga kandidato ang Aquilegia, na kilala rin bilang Columbine, at ang Marilag na Delphinium. Ang kanilang mga buto ay nangangailangan din ng lamig upang magising at tumubo. Kung walang prosesong ito, maaaring maging napakababa ang porsyento ng pagtubo o hindi talaga sila tutubo. Ganoon din ang kaso sa maraming iba pang magagandang perennial na halaman tulad ng primroses, gentians, at ilang uri ng bellflowers. Sa pagsisimula ng paghahanda sa taglagas, hindi mo lang pinapataas ang iyong pagkakataong magtagumpay. Ginagawa mo ring kalmado at pinag-isipan ang prosesong ito. Mayroon kang sapat na oras upang pag-aralan ang impormasyon tungkol sa bawat halaman, ihanda ang lahat ng kinakailangan, at simulan ang stratification sa tamang panahon. Pagdating ng tagsibol, kapag nagsimula na ang kasagsagan ng pagtatanim, handang-handa ka na. Nakuha na natin ang tungkol sa mga bulaklak. Pero, kumusta naman ang hardin natin ng gulay? Akala nyo ba ang paghahanda sa taglagas ay para lang sa tagsibol? Hindi ito ganoon. Sa Setyembre mismo, nagbubukas ang maraming pagkakataon para sa napakataagang ani. At hindi natin pinag-uusapan ang pagtatanim ng bawang na pang taglamig ngayon, kundi ang pagbili at pagtatanim ng mga binhi. Ang pagtatanim ng gulay bago sumapit ang taglamig ay isang pamamaraan sa agrikultura para sa mga gustong maging lamang. Ang prinsipyo ay pareho lang sa mga bulaklak. Ang mga binhi ay natural na nahahasa sa lupa, nananatili sa ilalim ng lamig, at sumisibol agad sa unang pagkakataon. Ang mga halaman na pinalaki sa ganitong paraan ay nagiging mas malakas, mas matibay, at mas lumalaban sa sakit. Pero ang pinakamahalagang bentahe ay ang bilis ng pagkahinog. Makakakain na kayo ng unang sariwang gulay mula sa sarili ninyong taniman habang ang inyong mga kapitbahay ay nagsisimula pa lang magbungkal ng lupa at maghanda sa pagtatanim. Ito ay tunay na mahika na abot kaya ng bawat isa na handang magsikap ng kaunti sa taglagas. Kaya halika't tingnan natin kung anong mga binhi ng gulay ang dapat nating bilhin na ngayon. Ang karot, ang ating unang itatampok para sa pagtatanim sa taglagas. Oo, ito nga, marami ang hindi nakakaalam na pwede pala itong itanim sa taglagas para sa mas maagang ani. Isipin mo na lang, pagdating ng tagsibol, pagkatapos ng malamig na panahon at bahagyang uminit ang lupa, sisimulan na agad tumubo ang mga buto ng karot. Hindi mo na kailangan pang maghintay na matuyo ang lupa bago mo ito matrabaho. Sa ganitong paraan ng pagtatanim, makakaani ka ng masarap at matamis na karot ng 2 hanggang 3 linggo mas maaga kaysa karaniwan. Ito yung pinakaunang
malutong na karot na labis mong kinasasabikan pagkatapos ng mahabang lamig. Para sa ganitong uri ng pagtatanim, kailangan mong pumili ng mga variety ng karot na tinatawag na cold hardy o lumalaban sa lamig. Kadalasang nakasaad sa pakete, angkop para sa pagtatanim sa taglagas. Ang pinakamahalagang alituntunin dito ay huwag magmadali. Dapat magtanim sa huling bahagi ng taglagas kapag matindi na ang lamig para hindi pa tumubo ang mga buto bago dumating ang pinakamalamig na panahon. Dapat lang silang mamaga at manatiling tulog hanggang tagsibol. Kaya, sa Setyembre, bumili na tayo ng mga buto at ihanda ang taniman. Pero ang aktuwal na pagtatanim ay ipagpaliban muna sa Oktubre o Nobyembre, depende sa klima ninyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang sibuyas at bawang. Siyempre, karamihan sa mga hardinero ay nakasanayan ng magtanim ng sibuyas at bawang tuwing taglagas gamit ang kanilang mga butil o umok. Ito ay isang subok at maaasahang paraan, ngunit mayroong isa pang mas kawili-wiling paraan at ito ay nagsisimula sa pagbili ng binhi. Ang tinutukoy natin ay ang pagpapalaki ng sibuyas mula sa mismong binhi nito o ang tinatawag na chernushka sa Russian, mga buto ng sibuyas. Ang taglagas ang pinakamainam na panahon para bumili ng sariwang binhi ng sibuyas. Bakit? Una, makakakuha ka ng ganap na malusog na pangtanim na materyal na walang sakit na maaaring maipasa sa pamamagitan ng mga umok. Pangalawa, mula sa binhi, maaari kang magtanim ng mga bihirang uri at kakaibang variety na mahirap hanapin bilang umok sa pamilihan. Ganito rin ang kaso para sa bawang. Mula sa mga binhi ng bawang o tinatawag na bulbils na tumutubo sa bulaklak nito, maaari mong gawing mas malusog ang iyong uri ng bawang at makakuha ng bagong henerasyon ng matitibay na halaman. Ang pagbili ng binhi tuwing taglagas ay nagbibigay sa iyo ng sapat na oras upang tahimik na pag-aralan ang iba't ibang uri at ihanda ang iyong sarili para sa paghahasik sa tagsibol bilang punla o direkta sa lupa upang makakuha ng umok para sa susunod na taon. Ito ay isang pangmatagalang pamumuhunan na sulit. Ang mga gulay na dahon, iba talaga ang hatid na saya, lalo na kung gagamitin natin ang pagtatanim bago dumating ang lamig. Talagang himala ang magiging resulta. Kung pinapangarap mong magkaroon ng sariwang dill o perehil sa mesa, halos pagkatapos lang ng taglamig o sa pagsisimula pa lang ng tagsibol, Setyembre ang tamang buwan para kumilos. Kaya ngayon na ang tamang oras para bumili ng buto ng mga halamang ito para sa pagtatanim sa taglagas. Ang buto ng dill, perehil at cilantro ay maraming taglay na essential oils na siyang nagpapabagal sa kanilang pagtubo sa tagsibol. Pero sa panahon ng taglamig, sa lupa, ang mga essential oil na ito ay unti-unting nahuhugasan, kaya ang mga buto ay nagigising ng mas mabilis at sabay-sabay. Dahil dito, hindi lang maaga ang iyong ani, kundi napakarami pa. Isipin mo na lang, habang naghihintay pa ang karamihan sa pagdating ng tagsibol, sa iyo ay luntian na ang unang taniman ng gulay. Hindi lang ito masarap, kundi napakalusog pa dahil ang unang ani ng gulay sa tagsibol ay isang kayamanan ng bitamina pagkatapos ng mahabang taglamig. Kaya huwag nang ipagpaliban ang pagbili ng buto ng gulay sa tagsibol. Siguraduhin mo na ang iyong maagang vitamin boost. Patungkol pa rin sa mga madahong gulay, dapat nating isama sa listahan ang dalawa pang matibay sa lamig, ang spinach at lettuce. Ang mga gulay na ito ay hindi lang basta hindi takot sa lamig, kundi gustong-gusto pa nila ito. Para sa kanila, ang malamig na panahon ng tagsibol ang perpektong kondisyon para lumago. Kapag itinanim sa taglagas, ang mga buto ng spinach at iba pang salad greens tulad ng arugula o watercress ay napakabilis tumubo.
Ginagamit nila ang lahat ng kahalumigmigan sa lupa tuwing tagsibol at nakakapagpalaki ng makatas at malambot na dahon bago pa dumating ang init ng tag-araw, kung saan kadalasan ay nagpupunla sila at nagiging mapait. Ito ang iyong pagkakataon para makakuha ng perpektong kalidad ng ani. Mga malutong na dahon ng lettuce para sa mga unang sandwich sa tagsibol at malambot na spinach para sa mga omelette at smoothies. Lahat ng ito ay magiging totoo ng mas maaga kung sisiguraduhin mong bibili at magtatanim ka ng buto sa taglagas. Ito ang isa sa pinakamadali at pinakaepektibong paraan para makakuha ng maagang ani ng gulay na kayang gawin kahit ng baguang hardinero. Paano naman ang iba pang ugat gulay? Napag-usapan na natin ang karot, pero huwag nating kalimutan ang beetroot. Oo, ang beetroot ay maaari ding itanim sa huling bahagi ng taon para sa maagang ani na tiyak na magiging bagong tuklas para sa marami. Siyempre, hindi lahat ng uri ay angkop dito. Kailangan mo ang mga espesyal na cold-tolerant na hybrid na hindi madaling mamulaklak. Karaniwan, may nakasulat na marka sa pakete ng mga buto ng ganitong uri. Kapag itinanim mo ang ganitong klasing beetroot sa huling bahagi ng taon, sa kaparehong prinsipyo ng pagtatanim ng karot, makakakuha ka ng napakaagang ani. Ang mga ugat gulay na ito ay hindi nila yon para sa mahabang pag-imbak. Ang kanilang ganda ay nasa maaga nilang pagkonsumo. Isipin mo, sa unang bahagi ng tag-araw, kung kailan bagong sibol pa lang ang tanim ng iba, ikaw ay nagluluto na ng iyong unang borscht sa season gamit ang sariwa at matamis na beetroot mula mismo sa iyong taniman, o di kaya'y gumagawa ng masustansyang salad gamit ang malambot at batang dahon ng beetroot. Hindi ba't ito ang pangarap ng bawat hardinero? Kaya naman, habang naghahanap ka sa mga katalogo ng buto ngayong Setyembre, siguraduhin mong hanapin ang mga partikular na uri ng beetroot na angkop para sa pagtatanim sa huling bahagi ng taon. Iniisip mo bang doon lang sa gulay at bulaklak nagtatapos ang lahat? Aba, hindi. Halika't silipin natin ang seksyon ng mga berry. Sa tingin mo, anong klasing berry ang pwedeng itanim mula sa buto na binili mo ngayong taglagas? Siyempre pa, ang pinag-uusapan natin ay ang strawberry at mga uri nito, lalo na yung remontant or yung nagbubunga ng paulit-ulit at maliliit ang bunga. Maraming hardinero ang nangangarap magtanim ng strawberry mula sa buto para makakuha ng kakaibang uri o kaya naman ay magparami ng similya nang hindi gumagastos ng malaki. Pero, aminin natin, ang prosesong ito ay medyo matagal at maselan. Ang mga buto ng strawberry ay napakaliit, mabagal tumubo at nangangailangan ng labis na pag-aalaga sa simula. Kaya naman, ang Setyembre ang pinakamagandang panahon para bumili ng mga butong ito. Kung bibilin mo ang buto ngayon, magkakaroon ka ng mahabang panahon para paghandaan ang lahat. Puwede mo itong itanim para sa similya sa loob ng bahay nang walang pagmamadali. Halimbawa, sa Enero or Pebrero. Pagdating ng Mayo, sa oras ng paglipat sa labas, magkakaroon ka na ng matitibay at malulusog na halaman na pwede nang magbunga ng masasarap na berry sa parehong taon. Ito ay isang mahusay na estratehiya para sa mga pasensyoso at matatalinong hardinero. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang dahilan kung bakit napakagandang ideya ang pagtatanim ng strawberry mula sa mga butong binili mo pa lang nitong taglagas. Ang prosesong ito ay medyo matagal at nangangailangan ng pasensya. Ang mga buto ng strawberry, lalo na ang mga uri na malalaki ang bunga, ay madalas ding nangangailangan ng stratification. Kung bibilhin mo ang mga ito ngayon, maluwag mong maisasagawa ang pamamaraang ito sa refrigerator tulad ng napag-usapan na natin.
sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Malaki ang maitataas nito sa kanilang pagtubo. At pagkatapos, sa Enero hanggang Pebrero, kahit pamalamig sa labas, maaari kang magsimula ng isang tunay na mini nursery sa iyong bintana. Ang masdan kung paano unti-unting lumilitaw ang mga unang berdeng usbong mula sa napakaliit na buto ay isa ng malaking kagalakan. Makakapaglipat ka ng mga punla ng walang pagmamadali, magpapalusog sa kanila at magpapalakas. Sa huli, pagdating ng simula ng panahon ng pagtatanim, magkakaroon ka ng malalakas at malulusog na punla na mabilis na uusbong at magbibigay sa iyo ng masaganang ani. At lahat ng ito ay dahil nagsimula kang maghanda ng mas maaga pa noong Setyembre. Ngayon, iwanan muna natin ang usaping agrikultura at lumipat tayo sa purong ekonomiya. Mayroong isang napakahalagang punto na hindi tungkol sa mismong pagtatanim, kundi sa proseso ng pagbili. At ito ay ang mga diskwento sa taglagas. Oo, sa buwan ng Setyembre at Oktubre, nagsisimulang magbenta ang maraming garden center at online store ng mga natitirang koleksyon ng binhi mula sa lumipas na season. Para sa ating mga hardinero, ito ay tunay na gintong pagkakataon. Ito ang pagkakataong makabili ng dekalidad na binhi mula sa kilalang mga supplier sa napakababang presyo. Sa kasagsagan ng planting season, lalo na sa simula ng taon, wala kang makikitang ganitong mga diskwento. Kailangan ng mga tindahan na paluwagin ang kanilang mga bodega para sa mga bagong dating na stock. Kaya handa silang ibenta ang mga lumang batch sa malaking diskwento. Ang mahalaga rito ay ang maging maingat. Hindi tayo basta-basta hahablot ng lahat, kundi kumilos ng matalino. Ang ating layunin ay makahanap ng mga binhi na may maayos pa ang kalidad o mahabang expiration date, pero sa mas mababang presyo. Ito ang perpektong panahon para punan ang iyong strategic supplies ng binhi at malaki ang matitipid ng budget ng pamilya para sa iyong hinaharap na libangan sa paghahardin. Kaya, anong mga buto ang dapat nating bigyan ng pansin ngayong panahon ng mga sale sa taglagas? Una sa lahat, hanapin ang mga buto ng gulay na matagal ang bisa o kakayahang tumubo. Ito ang mga tinatawag nating matibay o long-lasting na buto sa mundo ng paghahardin. Kabilang dito, halimbawa, ang kamatis, pipino, kalabasa, pakwan at milon. Ang mga buto nito ay pwedeng itago ng 3, 5 o higit pa sa 5 taon nang hindi nawawala ang kalidad at bisa. Kaya, kung makakita ka ng diskwento sa paborito mong variety ng kamatis o pipino at ang expiration date naman sa pakete ay 1 o 2 taon pa bago mag-expire, huwag kang magatubiling bilhin. Wala kang mawawala. Isang napakalaking tipid at investment ito. Pagdating ng planting season, ang mga buturing ito ay magiging mas mahal ng 30 hanggang 50%. Kaya naman, ngayong taglagas pa lang ay makumpleto mo na ang iyong supply ng buto para sa mga pangunahing gulay na itatanim mo sa susunod na season at makakatipid ka pa ng malaki. Ito ang tunay na karunungan sa paghahardin, ang mag-isip at magplano ng maaga. Ang pagbili ng binhi sa taglagas ay hindi lang tungkol sa pagtitipid. Mayroon pang isa at kasing halaga ring dahilan, ito ay ang tunay na pangangaso ng kayamanan. Ang tinutukoy ko ay ang mga bagong likha sa pagpapalahi at ang mga bihirang kakaibang klase. Ang mga pinakainteresanteng hybrid na kamatis na may kakaibang kulay, mga sili na may pambihirang hugis o mga bihirang uri ng bulaklak ay nauubos agad na parang mainit na pandesal. Pagdating ng tagsibol, sa kasagsagan ng panahon ng pagtatanim, napakahirap ng makahanap ng mga talagang kakaiba at natatanging uri. Sa mga website, nakalagay ang out of stock o wala ng stock. At sa mga tindahan naman,
Ang natitira na lang ay ang mga karaniwan at pangkaraniwang klase. Ang taglagas, ito ang panahon ng paghupa. Karamihan sa mga hardinero ay nagpapahinga pagkatapos ng kanilang season at dito ka magkakaroon ng natatanging pagkakataon. Maaari kang mamili ng payapa at walang pagmamadali. Suriin ang mga katalogo ng online store, basahin ang mga review tungkol sa mga bagong labas, at umorder ng matagal mo ng pinapangarap. Nauuna ka sa lahat. Habang natutulog pa ang iba, ikaw ay nangungulikta na ng iyong eksklusibong koleksyon ng binhi para sa susunod na taon sa taglagas. Kung kailan wala ng pagmamadali tulad ng tagsibol, mararanasan mo ang karangyaan ng makapamili ng maayos. Habang nagpapahinga ang karamihan ng mga hardinero mula sa kanilang mga halamanan, maaari kang tahimik na mag-explore ng mga bagong katalogo. Sa panahong ito rin kasi inilalabas ng mga supplier ang kanilang mga bagong produkto para sa susunod na season. Ito ang iyong pagkakataon na maging isa sa mga unang makakapag-order ng mga ito. Nang walang abala, maihahambing mo ang mga alok ng iba't ibang kumpanya, basahin ang mga deskripsyon ng mga varieties, at suriin ang mga review sa forums para itong pagpili ng regalo para sa sarili mo para sa darating na tag-init. Maaari kang mag-order ng buto ng bihirang lilang basil, guhit-guhit na talong, o itim na kamatis. Mga halaman na sa tagsibol ay pangarap na lang. Sa madaling salita, para kang nagreserba ng upuan sa unang hanay para sa palabas ng bagong season ng paghahardin. At kapag sumapit ang tagsibol at nagsimula na ang pangkalahatang kaguluhan at paghahabol sa mga butong nauubos kaagad, ikaw ay makakapag-relax na lang na may malalim na kasiyahan dahil nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo. Ang isa pang malaking benepisyo ng pamimili sa taglagas ay ang pagkakataong masilip ang mga detalyeng sa tagsibol ay madalas nating wala ng panahon pagtuunan. Ang tinutukoy ko rito ay ang pagbusisi sa pakete. Tuwing panahon ng taniman, madalas nating dinadala agad ang mga pakete. Nakadepende lang sa ganda ng larawan at sa pangalan ng halaman. Pero pag taglagas, mayroon kang oras. Puwede mong baliktarin ang pakete ng walang pagmamadali at basahin ng maigi ang lahat ng impormasyong nakasulat sa maliliit na letra. Una sa lahat, suriin ang expiration date. Siguraduhin na mayroon kang sapat na oras, kahit 1 o 2 taon, bago ito ma-expire. Pagkatapos, alamin ang tungkol sa gumawa o supplier ng buto. Tingnan ang mga payo sa pagtatanim. Kailan dapat itanim, gaano kalalim, at paano ang tamang layout ng taniman. Dahil doon mo madalas makikita ang mga importanteng detalye na susi para makakuha ka ng pinakamalaking ani. Ang kalmado at maingat na pagrepaso sa mga pakete ng buto tuwing taglagas ay ang susi para makaiwas sa anumang hindi ka nais-nais na sorpresa sa tagsibol. At ang huli, ngunit marahil ang pinakamahalagang bahagi sa ating programang pangtaglagas ay ang pagpaplano. Sa pagbili ng buto ng maaga, nagkakaroon ka ng napakahalagang yaman, ang oras. Oras para mahinahon at masusing planuhin ang iyong magiging hardin at gulayan. Pwede kang umupo isang gabi ng taglamig, kasama ang isang tasang mabangong tsaa. Ilatag sa harap mo ang lahat ng nabili mong pakete at simulang lumikha. Gumuhit ng plano ng iyong lote. Magpasya kung saan mo ilalagay ang mga kamanggulay para sa carrots at kung saan naman ang flower bed para sa mga poppy. Isipin ang pagpapalit tanim. Anong halaman ang tumubo sa lugar na iyon noong nakaraang taon at anong halaman ang mas mainam na itanim pagkatapos nito. Ito ay isang napakamalikhain at kaaya-ayang proseso na nagpapalit sa paghahalaman mula sa pagiging mabigat na gawain
tungo sa isang tunay na sining. Maaga mo nang naiisip ang mga komposisyon, ang pagtatambal ng mga bulaklak at gulay. Ang ganitong maingat na pagpaplano ay 70% ng tagumpay dahil ang isang masaganang ani at magandang hardin ay hindi nagsisimula sa pala, kundi sa isang matalinong plano na inihanda ng maaga. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang pagbili ng buto sa Setyembre ay hindi lang basta kapritso o dagdag gastos. Ito ay isang tunay na cheat code para sa isang matalinong hardinero. Ito ay isang pamumuhunan sa iyong magiging ani at sa ganda ng iyong hardin. Sa paggawa nito, nakatitipid ka ng pera dahil sa mga diskwento. Nakatitipid ka rin ng oras pagdating ng tagsibol. At ang pinakamahalaga, nagkakaroon ka ng mas malalakas, mas malulusog, at mas maagang halaman. Hindi mo na kailangang makipaghabulan sa mga natitirang buto sa tagsibol. Sa halip, payapa at may kumpiyansa kang maghahanda para sa bagong panahon na isang hakbang na nauuna sa iba. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong ito sa inyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang mga bagong tip sa paghahardin. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Nagawa nyo na ba ang listahan ng buto na bibilhin nyo ngayong taglagas? O baka naman, mayroon kayong sariling sikretong paborito para sa pagtatanim bago mag-winter? Ibahagi nyo ang inyong karanasan sa comments.